Ako, wag ka maglalaro ng gaming console na yan. So bilang pasaway na bata, kasi dati, ngayon mga PlayStation kami noon, mga Nintendo, family game. Ko naman, sinaksak ko pa rin yung gaming console na hindi alam ng tatay ko, tsaka pumutok. So nangamoy sunog yung buong bahay. Ako naman bilang bata, sobrang takot ko, tinago ko yung gaming console. Nagtataka yung tatay ko for the next few days. Sabi niya, bakit hindi ka na naglalaro? Sabi ko lang sa kanya, wala po akong gana. But later on, he did find out kung ano yung nangyari. Sobrang takot ko, lagi kong iniiwasan. Kapag nandyan na siya, iba yung dinadaanan. Kapag nandyan na siya, ang dami kong mga alibay. And my dear friends, ganito yung pakiramdam natin kapag alam natin meron tayong nagawang sang bagay na hindi maganda sa kapwa o sa ibang taong mahal natin sa buhay. We hide away from the people. We hide away from these people. At yun yung nangyari sa ating unang pagbasa. Si Adan at Eva, kinain nila yung prutas. Kaya tinanong sila ni Jesus, ng Diyos, Panginoong Diyos, kinain ba ninyo yung pinagbabawal, yung prutas galing sa pinagbabawal na puno? And they started to blame one another. Mga kapatid, alam ko lahat tayo nakasubok ng makagawa ng hindi maganda sa mga mahal nila sa buhay. Alam ko lahat tayo dumaan na rin sa mga pagkakataon na hindi natin nasunod yung mga kagustuhan ng mga taong nagmamahal sa atin. And because of that, because of guilt, because of the pain, because of shame, lumalayo tayo sa kanila. But our consolation this Sunday, my dear friends, ang ating konsolasyon ngayong araw na to, pinapaalala ng Diyos na sa kabila ng ating mga pagkakasala, sa kabila ng ating mga pagkukulang, here comes Jesus, sharing and giving us redemption, kahit na hindi naman natin deserve. Ang pagdating ni Jesus sa buhay natin ay nagbigay ng kabuluhan, nagbigay ng pag-asa dahil sa kanyang pagdating nagkaroon muli ng bagong He gave us new life. Na ang buhay hindi nagtatapos sa kasalanan, na ang buhay hindi lamang ganito, na ang buhay, there's a redemption behind it. Kaya nga siya nandito nagpakasakit, namatay, muling nabuhay para iparamdam at ipakita sa atin na we are not distant from the love of God. Na hindi tayo malayo sa pagmamahal ng Diyos. But again, in our introduction, sinasabi doon, ng paggalaw ng demonyo ay laging nariyan. The devil will continue to hunt and tempt us. The devil will always be there. Sabi niya, ito yung gawin mo, ito dapat wag mong sundin, ito dapat magnakaw, ito dapat. The devil will always do that. Pero sa bawat pagkadapa natin, there is hope. Mayroong pag-asa para muling magbago at bumangon. And how do we do that? We go to Jesus. We confess our sins and promise, Lord, magbabago ako and I will learn from the past mistakes na nangyari sa buhay ko. And what's more consoling, my dear friends, ngayong araw na ito, si Jesus, He gave us something to hold on to para sa mga panahon na nangihina tayo, meron tayong panghahawakan. And what is that? He redefined what true family is. Ang sabi niya, ang pamilya hindi lamang sa dugo, kundi ang pamilya, ito yung mga taong patuloy na nakikilakbay sa iyo at gumagawa ng kalooban at kagustuhan ng Diyos sa buhay nila. Di ba sinasabi natin, lagi natin naririnig, blood is thicker than water. But in reality, we cannot deny the fact na mismong pamilya natin minsan yung nakapagdudulot ng sakit ng loob natin. Mismong kapamilya natin yung hindi nagtitiwala at naniniwala sa atin.
Mismong kapamilya yung naninira sa atin. Mismong pamilya yung hindi nagbibigay ng pagmamahal sa atin. And that's so sad. And that's why Jesus knew, alam ni Jesus, na merong mga pamilyang ganito. Kaya sinabi niya, okay, we will redefine and we will extend what true family is. Sabi niya, ng tunay na pamilya, hindi lang nalilimitahan kung sino yung kadugo, kundi kung sino yung mga taong sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. And from that, we can conclude na tayong lahat na nandito magkakapamilya. Yang katabi mo, kapamilya mo yan dahil meron tayong isang pananampalataya. Pero na nangyari, tanungin ko nga po kayo, pagkalabas ng simbahan to, when you meet someone there, meron bang hi, hello? Kapag nakita mo dyan, yung katabi mong nagsisimba, pinapansin ba natin? We are family, and that's why when you see someone out there, outside this church, sabihin mo, hi, kapatid. Hello, nanay, hello, tatay, because we are family. We have one faith. And this is one of the consolations na meron tayo ngayon. Kung sa loob ng pamilya, pwedeng hindi natin maramdaman yung pagmamahal, suporta, but I hope and I pray that love and support should be felt first inside our home. Pero sabi ko nga, hindi sa lahat ng pamilya ganyan. Kaya sinasabi ni Jesus, kung hindi mo nararamdaman sa pamilyang yan, look around you. Marami siyang pinadala para iparamdam na hindi ka nag-iisa. Na merong mga taong nagtitiwala at naniwala sa kakayahan mo. Na merong mga taong sa kabila ng pagkukulang mo at kasalanan mo, handang ipaalala na mas matibay pa rin at mas malalim ang kahulugan ng pagmamahal. Alam niyo, sa sobrang takot ko sa tatay ko, tago ako ng tago nung pumutok yung gaming console na yan. Pero nalaman niya at inamin ko kung anong totoong nangyari, of course, napagalitan ako. Pero kinuha niya yung gaming console, pinaayos at ibinalik para muli akong makapaglaro. Di naman sinasabing perpekto yung tatay ko, pero ganito yung kailangan nating gawin sa bawat isa. Jesus is always there to forgive us. Jesus is always there para magbigay ng mga maraming chances. Jesus ay lagi nandyan para ipaalala sa atin na mas malaki ang kanyang pagmamahal kumpara sa ating mga kasalanan. Then what a way for us to love our brothers and sisters kung gagayahin natin ito. Kung ikaw kaya mong magpatawad, magbigay ng maraming chances sa mga mahal mo sa buhay. Kung ikaw kaya mong magbigay at magpahalaga kahit sa kabila ng kanilang mga pagkukulang, napakagandang biyaya iyon para may paramdam ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ito rin yung aking na-realize in my priesthood. Wala namang perpektong pamilya o relasyon. Pero merong mga relasyon na kayang magmahal at pipiliing magmahal sa kabila ng bawat pagkukulang. Ganon ang wagas at tunay na pagmamahal. So ngayong linggong to, unang-unay pagdasal natin ng ating mga pamilya. Bagamat hindi perpekto, naway mapagtibay ng pagmamahal ng Diyos yung ating ugnayan sa isa't isa. And we also pray for healing, especially sa mga pamilyang ngayon ay naharap sa mga matitinding pagsubok relasyon. Gayon din, ipagdasal din natin na sana sa tulong at grasya ng Diyos, patuloy tayong makinig sa Kanyang kalooban, hindi ng kay Satanas. Dahil kapag ang mananatili at ang mabubuhay sa ating mga puso't pamilya ay ang pagmamahal ng Diyos, I tell you, kahit gaano pakalakas ang bulong ng demonyo, hinding-hindi tayo matatalo. So my dear friends, ngayong araw na to, baunin natin sa ating mga puso na ang Diyos
Pinalawak ang pagkakaintindi natin ng pamilya. We have one another, and thus, tulong-tulong po tayo, walang mangiiwan, magpapaiwan, patungo sa kanyang kaharian. Amen.